Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng 10 araw na voter registration ng COMELEC para sa barangay at SK elections. Pero malaking usap-usapan pa rin ang posibilidad umunong pag-postpone ng BSKE sa Disyembre. Lalo't nakabitin pa rin sa mesa ng Pangulo ang pag-aproba sa panukalang ito. Si Isaiah Mirapuentes sa detalye. Hindi pa pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero posibleng hindi na matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inasahan sa August 12 pipirmahan ni PBBM ang pag-postpone sa BSKE na idadaw sana sa December 2025. Pero sa bagong batas, posible na itong isagawa sa November 2026. Kung titingnan kasi, ang mga barangay at SK officials na nanalo noong 2023 ay 2 taon pa lamang nanunungkulan. Maliban dito, laman din ang panukala ang pagbabago sa term ng mga mananalong opisyal. Mula sa 3 taon, magiging 4 na taon na ang panunungkulan ng mga barangay at SK officials. Magiging 2 term na rin ang mga barangay officials at 1 term para sa mga SK officials. Pero sa kabila ng posibleng pagkaantala ng BSK election, tuloy pa rin ang voters registration ng COMELEC. Bumuo sila ng special registration anywhere anytime sites, kagaya ng mall, parke at iba pa. Bukod sa mga regular nang tinatayuan ng registration site ng Commission on Election sa kanilang mga local COMELEC office, bukas na rin ang mga special registration anywhere anytime program sites o SRAP sa mga matataong lugar. Dito ay pwedeng magparehistro ang mga new voters at mga dating botante na napaso ang kanilang rehistro. Kagaya ni Raquel na mula sa Malabon, gusto niyang magpalipat sa Pasay. Ay, inano ko na po yung yung 17 years old ko pong anak. Nagpa-register na po sila kahapon, tsaka mga pamangkin ko po. Inaya ko po talaga sila magparehistro. Kabilang sa mga special registration sites ay ang mga transport hubs o mga terminal, mga malls, ospital at ilang mga call center company. Mayroon din sa istasyon ng tren at sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Maging sa BPO companies na kung saan ang mga empleyado ay tulog sa umaga pero gising sa gabi. Unfair kasi doon sa mga hindi nakakapagparehistro dahil lang sa kanilang kalagayan, trabaho o dahil mga nag-aaral. Dapat wala tayong iiwanan dahil sa mga ganong klaseng kalagayan. Karapatan ang makaboto. Simula noong Lunes, 10 araw nila itong isasagawa sa mga COMELEC offices at 7 araw sa ilang mga piling lugar kagaya ng parke. 1 milyon ang inaasahang magiging dagdag sa bilang ng mga botante dahil sa isinasagawang voters registration. Isaiah Mirapuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.